Magandang araw mga kabrid, good morning sa inyong lahat. Ito, mag-aalas 7 pa lang mga kabrid, pero nagsimula na tayong mag-alaga or mag-settle ng ating mga alaga sa cording area, and then checking na, and then nakapakain na tayo mga kabrid. So ayan o, ang ating Boston sweater na 7 months old mga kabrid. Tara, samahan niyo ako, maglathala tayo and then mag-share tayo sa ating mga nararanasan sa ating munting backyard ng pag-aalaga ng fowls and chicken. Tara, pero bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Mga kabrido, ang panahon natin makulimlim, panay bagsak ng ulan, pamaya-maya paputol-putol mga kabrid. Tara, ituloy natin ang pag-aalaga dito sa ating munting backyard mga kabrid ng mga manok. So disclaimer lang mga kabrid, there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, sharing and breeding purposes only mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and house in my small backyard mga kabrid. So ayan no, dahil laging ang basa ang lupa, kahit mismong mga manok mga kabrid ayaw bumaba mga kabrid, lagi silang nandyan sa taas. Ayan mga kabrid, tinataob ko yung mga pakainan natin dahil tapos na tayo magpakain mga kabrid, monitoring na lang tayo. So yan ang mga tanim ko mga kabrid dito sa backyard ko mga kabrid. Hindi ko muna ginagalaw ang backyard ko kasi ayan nagpaparami ako ng Carabao grass, yung ating mga pananim na kamuting kahoy. Padadamihin muna natin sila bago natin sila sita ng mga scratching pin ulit mga kabrid. So yan yung ating range net area pagdating sa transfer ng ating mga sisiw na months old, 2 months old mga ganun. So hindi natin nagagamit mga kabrid. So may mga tumubo na sa loob ng mga tanim. So tara mga kabrid, samahan niyo ako. Nag-cording na nga po pala ako mga kabrid. Nag-cording na po pala ako, and then tuloy-tuloy lang sa tingnan natin kung ano yung magiging development ng ating mga alaga sa pa-alternate or pa-salit-salit sila sa maliit na space natin dun sa loob na talagang secure or may bubong. Kahit umulan ng malakas, hindi mapapano ang ating mga alaga mga kabrid. So ayan ayan yung ating may bubong kabrid. Ayan, may tabing mga kabrid. Sakit tayo sa loob-looban mga kabrid, sa mismong area natin. So ayan mga kabrid, yan natin to, yan, breeding pen. So dyan na tayo minsan nagpapapares ng ating mga gagamitin ng mga inahin or mga natin, mga broodcocks and broodhens mga kabrid. So yan, may tabing-tabing mga kabrid. Tinatabingan ko siya kasi siya, napaka-agresibo. Bala ko din itong i-cording sa labas, isama ko dun sa labas kasi yung attitude niya mga kabrid, siya, parang agresibo masyado, aligaga siya masyado. So makakita lang siya ng manok is parang niya na, lalabasin niya na, gusto niya nang lumabas. So ito mga kabrid, sharing lang din, update lang din sa ating munting mga kabrid. So ayan yung kelso natin na sinibalang na nabawasan na natin yung kanyang palong kasi tumatakip na rin sa mata niya. Gagaya din ito, mga pikom kasi yan na malalaki ang palong mga kabrid. Ayan siya. Kaso mga sila, papalit ng balahibo. So ang pagpungos ko mga kabrid, tinignan ko talaga malamig ang panahon, tapos dry ang manok natin. So pag dry ang manok natin, malamig ang panahon, ang ng circulation ng dugo nila is mabagal. Maganda magpukos sa ganung pagkakataon mga kabrid dahil hindi po madugo ang ating pagbabawas ng kanilang palong. Para din sa kanila yon, mas magiging healthy sila pag wala silang pabigat sa kanilang ulo at walang nakatakip sa mata nila mga kabrid. So ayan na rin ang update yung ginagawa nating cages ng manok. Dito na lang sa gilid, tatakpan na lang natin ng sako yan, magkabila ang gilid, tapos good to go na yan. Magagamit na natin siya. Ayan screen sa harap, screen yung papag, may steel matting sa ilalim, bakal yung komersahan, and then ito pa yung isa. Bubuuhin pa natin. Ayan yung gamit natin na kawayan mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid.
So yung mga pasisiw natin, ito yung pinakahuli mga kabrid, oh. Yan ang pinakahuli natin, tapos mga crossbreed yan. Pero nilakihan niya pa yung yung second to the last mga kabrid na inbreed natin. So mas magaganda ang development ng mga crossbreed talaga pagdating sa pagpaparami. Tapos yan, nagbubukod na rin ako ng mga pasisiw natin, yung mga tipong lalaro na sila or sasakitan na nagpipidder picking. Pinaghihiwalay ko na sila mga kabrid. So ito, pag tumangkad-tangkad dito mga kabrid, dito na to lilipat. Tapos ito, mamimaintain sila sa cording sa labas. Ayun ang ayusin nating mga cording, oh. Dalawa doon, isa dito, cording area. Parang gano'n, no, kabrid. Dalawa doon, tapos dalawa doon sa dulo, tapos isa dito. Tapos doon sa labas maglalatag tayo kabrid. Tapos dito scratching pin mga kabrid. Gaya ngayon mga kabrid, oh, cording tayo sa scratching pin lang. Safe na safe mga kabrid kasi kahit umulan, pabugso-bugso ang ulan, hindi stable ang klima, dito sila. Kailangan sa manok natin maghapon or matagalang pag i-exercise sa kanila mga kabrid. Lalo na pag ang hipon ng manok natin isa malalapad na at mabibigat na, kailangan na natin maipakaskas yan or mapa-exercise sila mga kabrid. Tapos ito mga kabrid, oh, yung ating tornado hatch na straight comb, binawasan na natin ng palong rhino type mga kabrid. Ayan na siya, parang Tagalogin ang natin ang natin yung purpose para maging Tagalogin siya mga kabrid. So ayan siya, kaso siya ay nagpapalit ng balahibo, kaya nagano siya, namamalo, namamaak na sinasabi. So ayan ang kamay ko. Hindi natin kaya kailangan talaga natin na tayo ang mag-adjust talaga sa behavior ng alaga natin. So andun siya, ang ginawa ko mga kabrid, dahil 2 days na yan, kahit gabi mga kabrid, nangaga talaga siya, kumikiskis talaga siya mga kabrid. So ang ginawa ko, tinabihan ko ng isa ring inahin mga kabrid. Tinabihan ko siya temporary para yung behavior niya is maiba. Kasi ang mindset ng manok natin na ganyan, pag lagi mo nang napapansin na lagi na talagang ayaw niya magpahamak at kahit dahan-dahan na, kahit gabi na isa, ganun na talagang behavior niya. Mapapansin po natin bilang mga breeder sa ating mga manok, ang kunting encounter lang natin sa alaga nating manok, didetermine natin kung ang behavior niya isa stable na or ganun na talaga siya. So kailangan natin bilang breeder is baguhin po iyon. So paraan ng pagbabago sa aking mga alaga sa mga behavior nila mga kabrid, isa gumagamit ako ng switching method. Yung kanilang cages mga kabrid, pinapalit ko siya sa iba kasi nagiging territorial ang mga alaga natin. May mga mostly sa alaga natin is territorial. Pag lagi na yan nandyan sa kanyang kulungan mga kabrid, kung ano ang behavior niya dyan, pagiging dominante niya sa kanyang space, didepensahan niya yan mga kabrid, magiging mamamalo siya, mananakit siya. So kailangan natin ilipat yan sa kanilang kulungan para manibago siya and then magbago din ang behavior niya mga kabrid. May mga ganong klaseng manok na dadala sila sa switching. Ang pangalawa ko mga kabrid na ginagawa, ito, tinatabihan ko mga kabrid ng kanilang kasama sa loob, mga babae, para yung masculine nila, yung mindset nila na lalagis nilang gustong manakit mga kabrid, mawala po yun. Tapos pangatlo talaga, ang dapat talagang ginagawa mga kabrid sa ating mga alagang may behavior na ganon is yung palagi ang paghihima sa kanila. Ibig sabihin po, wala na tayong gaanong time na makipag-communicate sa ating mga alaga, sa ating mga tandang mga kabrid. So laging hinihimas mga kabrid. Mayroon na mga kasing manok, depende kasi sa kung paano tinitingnan ng breeder. Mayroon tayong manok na mabait talaga, nature nilang mabait, gaya nito. Nature talaga nila mabait mga kabrid. Crossbreed po yan. Nature nilang mabait. May inbreed din tayo. Ayan o. Nature din yan mabait. Mabait din ito siya. Inbreed ito. 1/2 kilso mga kabrid. So may nature din siyang ganon. Mga edad na ito siya. Malaking bulas na manok mga kabrid. Malaking siya. Tapos may mga ganon mga kabrid. Depende. Paiba-iba naman ang sistema. Kaya paiba-iba ng pananaw. Maaaring maging mali ako sa paningin ng iba dahil ang kanilang experience sa pag-alaga ng manok mga kabrid is iba. Ako naman, isinishare ko lang kung ano ang naging experience ko, which is hindi ko po inaangkin or kiniklaim na tama ako or mali kayo, something like that. So dahil nire-respeto ko kayo sa inyong mga pananaw sa pag-alaga ng manok mga kabrid, sana po ay
respeto nyo rin kung anong nakikita ko sa aking pag-aalaga mga kabrid. So ganun lang mga kabrid. Yan, maghapon na sila dyan mga kabrid. Wala akong kaba. Wala akong kaba. Kahit lumabas ako mga kabrid, wala akong kaba mga kabrid kasi safe na safe yan. Tapos yung doon may mga silungan din yun. Ayan o. May mga silungan sila. May mga payong-payong sila dyan mga kabrid. Although naaamgihan sila, pero hindi sila mapapano talaga mga kabrid. Matitibay po yung nasa labas na yan. Nasa pagtingin na rin natin bilang breeder mga kabrid. So ayan o. Hanggang dito na lang mga kabrid. Tamang sharing lang tayo mga kabrid o. Tamang sharing lang ng ating backyard. Sana mapa-improve pa natin mga kabrid. So target natin is malagyan ng net gaya nito mga kabrid oh. Yung net na ito malagyan din natin dun sa baba mga kabrid, paikot kasi may mga range na tayo. Ayan oh, dumalaga na yung ibang mga range natin. 4 yung pinawala natin mga kabrid oh. Malalaki na rin, magaganda ito at medyo mga matataas na antas to kasi pang-4 na taon na tong pabalik-balik na inbreed. So ayan yung ating mga hatches mga kabrid, hens, pullets. So yan o, hanggang dito na lang mga kabrid ang konti nating pag-share. Sana po ay lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Pagpasensyahan nyo na ang panahon at pagkakataon, kalagayan ang nagdidikta sa kung gaano tayo at ano tayo naglalathala mga kabrid. Maraming thank you. Hopefully mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Thank you po mga kabrid.